Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit na naman itong pag-uusapan natin. Sara Duterte at Kiko Barsaga na real talk matapos ang pagpapakalat ng matinding paninira sa ating gobyerno. Dating Senador Trillanes binira ang grupong Duterte, puro latak at may tama sa utak. Attorney Castro sinagot ang patutsada ng ating Vice Presidente. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, paki-like muna ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Hinusuportahan ni Vice President Sara Duterte ang panawagang Marcos Line. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya ito kailanman sabi. No ma'am, I never said Marcos resign. Ang sinabi ko ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. That is a pointless call Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? Yeah. Oh, that is a pointless call Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. So, Marcos resign is a pointless call. Grabe mga kaibigan, no? Galing sa bunganga ni Sara Duterte. Na para bang ang ating Pangulong Marcos ay sabik sa pwesto, samantalang Pangulo na siya sino ba yung ambisyosa di ba, na nangangarap maging Pangulo, na siya daw yung next president na napakagaling pero napakasinungaling. Tapos sasabihin niya mga kaibigan, pointless call yung pagre-resign ni Marcos. Talaga ba? Ay nako talaga, tigil-tigilan mo kami. Kaugnay nito, itinanggi rin ng Vice Presidente na siya ang nasa likod ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nananawagan para sa pagbibitiw ni Pangulong Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, nakilala lang niya ang mambabatas sa Uniteam Rally sa Cavite noong 2022 kung saan ang magulang umano ni Representative Barzaga ay hindi Uniteam kundi for Sara only, habang ang kanilang anak ay sa Uniteam. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi Uniteam yun si Kiko Barzaga Uniteam. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? Pinabulaanan din ng pangalawang Pangulo ang mga usapin ng destabilisasyon at iginiit na ang mga usap-usapan ay gawa-gawa lamang ng kasalukuyang administrasyon. Ano daw mga kaibigan, galing sa gobyerno itong mga destab na to? Di ba yung mga rally na yan? Ano yan? Tanim rally? Na panawagan na mag-resign ng Pangulo? Grabing mga ano yan mga kaibigan, reasoning, no? Yung argumento ni Sara Duterte talaga, wala Kaya naman mga kaibigan, yung sinasabi nila na hindi daw sila nananawagan na mag-resign ng Pangulo. Talaga ba? Kayong magkakapatid nga sagad-sagad kung manawagan na mag-resign ng Pangulo. Di ba? Pero hindi nangyayari kasi kayo-kayo lang naman ang may gusto niyan. Tapos mga kaibigan, itong mga grupo ng mga Duterte, itinuturo pa yung mga makakaliwa, yung mga makabayan black daw ang nananawagan na mag-resign daw ang Pangulong Marcos. Samantala mga kaibigan na mismo ang makabayan, ayaw nga nila na manawagan sila na mag-resign ng Pangulo. Ang gusto nila ay may managot sa korupsyon. Tulad ng ibang mga grupo mga kaibigan, mga akbayan, diba? At yung iba pa, tulad ng Bunyog, never po yan nananawagan na mag-resign ng Pangulo. Ang gusto lang, managot ang dapat managot sa matinding korupsyon. Kaya nga mga kaibigan, ni-real talk talaga itong mga grupong Duterte, itong si Kiko Barzaga, itong si Sara Duterte, dahil nga dito sa mga ipinapakalat na naman. Kaya kayo tinatawag na latak at may tama sa utak ni Senador Trillanes. At talaga po ba na itong si Sara Duterte walang kinalaman dito? Itong matinding berada mga kaibigan ni Senador Trillanes, tapos mamaya kay Attorney Claire Castro. Ang ginagawa nila primarily ay sakyan yung issue kasi genuine yung outrage ng mga kababayan natin. Talagang gusto lang mapanagot yung mga nahuli dito sa mga flood control scam na ito. Pero yung part ng mga Duterte, maliwanag yung kanilang objective. Ang objective nila is ouster ni President Marcos para nga si Sara Duterte yung makaupo. Yung ginawa ng
nila Barsaga dun sa Forbes Park. Ang objective naman sa mga ganyang pagkilos ay mapansin. So nabigyan sila ng atensyon at itong si Congressman Barsaga talagang nakikrave niya yung limelight. Pero nakita mo sabi ko nga, ba't ganito yung mga karakter ng mga maka-Duterte, ng mga personalities? Hindi ako, I'm not a trained psychologist or what. Pero makita natin na these are not normal actions of politicians. Yung imbis na mag-i-articulate nila yung mga argumento, bakit nila ginagawa yun, o hindi nila ginagawa. Biri mo, ang sagot mo sa reporter, meow-meow, problema na tayo dun di ba? Pero these are the kinds of people na nakakultivate nung kampo ni Duterte. Sadly, talagang may mga tama sa utak. Kayo po ba, yung pagtingin nyo dito kay Kiko Barsaga, mga kaibigan, matino pa ba to? Nagtatanong lang tayo di ba? Yung mga galawan kasi niya, mga kaibigan Tapos isa siyang congressman, di ba? Kasi mga kaibigan, nananawagan siya ng pagbabago. Ayaw niya daw ng korupsyon. Putik na yan, mga kaibigan. Pumunta doon sa kalsada tapos ang panawagan mo, Marcos resign. Anong pagbabago doon? Tapos sinong ipapalit natin? Si Sara Duterte. Dinaloko na. Ay nako talaga. Tapos yung iba nating mga kababayan, bilib pa dito. Sinasabi nila na buti pa nga si Kiko Barsaga naninindigan. Saan? Sa korupsyon. Mismong siya aminado. Nepo baby. Diba? Isa siya sa mga grupo ng mga dynasty. Diba? Mga political dynasty na ayaw tantanan ang politika kasi nga may pera dyan may kapangyarihan diba? Hindi ba dapat sa pagiging politiko mo dapat nga pagod na pagod ka na yan kumbaga ayaw mo na dapat yan bakit? Public servant ka, nakakapagod pagsisilbihan mo ba naman yung milyon na kababayan mo, hindi ba nakakapagod yan? Pero hindi sila napapagod dyan. Syempre nga mga kaibigan, may pera sa politika. Tapos bilib na bilib kayo dito kay Kiko Barsaga. Bakit nga ba bilib na bilib itong mga Duterte dito sa katulad ni Kiko Barsaga? Sa desperation ng mga Duterte camp, makahanap ng mga high profile personalities na kumakatawan ng kanilang mensahe. Kahit ganito, pinapatulan na nila, sinasakyan nila. Kasi wala nang iba Ito naman sila Pulong, wala naman, di ba? Nakita mo, sa kanila, basta't sarap buhay sila hindi nila magawang sumama sa mga ganyang pagkilos. Totoo. Yan yung problema ng Duterte camp. Wala na silang ibang Kumbaga, sabihin mo ng latak na yung mga nahagip nila. Kaya papatulan nila, i-elevate nila yan. Kaya pala mga kaibigan, na kahit latak na lang, pagtitiisan yan ng mga maka-Duterte. Kasi nga, pareho sila ng adhikain ng tinatawag nilang advokasya. Di ba? Advokasya nga ba? O maitim na plano ang pabagsakin ng gobyerno at paalisin ang ating Pangulo para umupo na yung kanilang paborito na amo na si Sara Duterte, hindi po ba? Pero hindi ho mangyayari yan. Nako talaga, never mangyayari yan. At nakita ko yan nung campaign, yung nakikipagsagutan sa tatay niya. I don't know if you remember that in one of the rallies noon. Sabi ko, parang nagmumurahan sila nung tatay niya sa stage, sa Cavite. Doon pala mga red flags Kaya there's something wrong with how some people vote Well mga kaibigan, yun din naman ang sabi ni Sara Duterte, di ba? Yung nakita niya na hindi naman daw nakikinig itong si Kiko Barsaga sa mga magulang niya. Samantalang ganun din naman siya, di ba? Si Sara Duterte, inamin naman niya ng kanyang tatay, na matigas ang ulo ni Sara Duterte. Di pare-pareho sila, kaya pala mga kaibigan, nagkakaintindihan sila. Ganun lang naman yun Kasi di ba pagka representative of the people, talagang dapat kumakatawan sila ng mga hinaing ninyo, yung mga aspirations ninyo sa inyong lugar. Tapos yan na yun. Yan na yung the best ninyo, sasabak nyo
national stage. Nakakahiya. Nakakahiya. Totoo. Alam mo to ba, to be honest, hindi hihinto yan sila Kiko Barsaga. Sila Sara Duterte, hindi sila hihinto. Because they're not really out to get to the bottom of this. They just want a power grab, di ba? Maliwanag yan, hindi na sila titigil dito. Ang grupo na yan, yung mga nagde-destabilize, ang habol is yung number one, si President Marcos. Totoo naman. Hindi ka pwede maging kumpiyansa, especially at this time, kasi politically charged yung environment, yung atmosphere. Kaya isang trigger lang dyan, pwede na yan mag-spill over. Tama naman, 'di ba, mga kaibigan, yung sinasabi dito ni former Senator Trillanes, 'di ba? Na ang kagustuhan talaga nila ay pabagsakin talaga si Pangulong Marcos. Yung mga sinasabi nila na panagutin si Speaker Romualdez, yung mga magnanakaw daw. Hindi ho, ang totoo talaga niyan, ang puntirya, ang Pangulong Marcos. Para sila na ulit at happy na sila, 'di ba? Sila na naman ang may hawak ng ating bayan. Pero mga kaibigan, tulad nga ng sinabi ni Trillanes, huwag maging kumpiyansa ang ating Pangulong Marcos. Kaya naman mga kaibigan, 'di ba? Mabilis na umaaksyon ngayon ang ating ombudsman, pati DOJ, NBI, para lalong mapanagot na lahat itong mga alipores ni Duterte at yung mga iba pa, no, na hindi naman align sa mga Duterte pero talagang merong kabalbalan. Kaya naman mga kaibigan, yung sinasabi ni Sara Duterte na wala daw siyang kinalaman dito, na hindi naman siya nananawagan na mag-resign ng Pangulong Marcos, eto matindi mga kaibigan. Mismong si Attorney Claire Castro binira o ni-real talk malala itong vice presidente natin. Parang hindi naman kapanipaniwala yung sinabi ng vice presidente. Dahil nung nagsalita siya minsan sa Netherlands, kung di tayo nagkakamali. Totoo. Siya mismo nagsabi na lahat tayo, according to her, lahat naman tayo gusto natin maalis at mapalayas ang BBM pa, sabi niya. Lahat naman tayo nagnanais na mapaalis sa pwesto si BBM. Dahil hindi niya tinutupad yung tuloy na pagtatrabaho katulad ng ginawa ng kanyang ama. So, paano masasabi na hindi siya parte ng pagpapaalis sa Pangulo sa pwesto? Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, na itong si Sara Duterte nananawagan, kasama pa nga niya lagi diyan sa dahig yung puganting abogado na si Harry Roque. O 'di ba, lagi nilang bukang bibig. Marcos resign. O dahil daw bangag, dahil wala na daw sa tamang pag-iisip at pagdidesisyon. Tapos sasabihin niya ngayon, hindi daw siya nananawagan. Ibang klase, no? Ay nako talaga, ano 'yun? Ginagawa nila talagang tanga at bobo ang mga kababayan natin. Ay nako talaga. Matagal niya na ito sinasabi kahit pag nasa ibang bansa siya Lagi naman paninira yung kanyang ginagawa sa Pangulo. Totoo. Kung gusto niya talagang tumulong sa gobyerno, wag na siya manira ng pamahalaan. Wag niya sirain ng Pangulo. Katulad niyan, Tama naman. na lumalakas daw ang boses ng tao. Pero ang CBCP ayaw nga ng stop elections, ayaw ng kudita. Nanawagan sila, ang CBCP ayaw. Tapos nadinig din natin at nakita natin sa balita, maski na yung Makaybayan Block, ayaw nila. Ayaw nila nang mapaalis ang Pangulo sa pwesto. So they are not calling for resignation. Totoo yan mga kaibigan, di ba? Tulad nga nito, yung Makabayan mismo mga kaibigan, hindi talaga nila gusto na mag-resign ng Pangulong Marcos. Ang gusto talaga nila mga kaibigan, panagutin itong mga kurap. Yan lang po yun. Makabayan, mga akbayan at iba pa. Kaya yung mga sinasabi nila, nako, puro kasinungalingan talaga. Akala kasi nila mga kaibigan, ang utak ng iba ay katulad ng utak ng mga supporter nila. O di ba? Ay nako talaga, ang tindi. So sino lang ba may gusto ng resignation, BBM resignation? Di ba? Ang mga maisug. So di ba party si Vice Presidente na maisug. So parang sila lang naman yata nagsasalita ng BBM resign. Sino ba yung nagnanais na makuha ang posisyon sa Pangulo ngayon? Sino ba yung gustong ma-retain ang kanilang power? Hindi ba? At sabi nga natin, ang problema kasi dito, puro salita, puro bintang. Pag walang ebidensya, di ba walang kwenta? So unang-una, hindi ang Pangulo, hindi Pangulong Marcos Jr. ang nagnais na makakuha at nagnanais mang agaw ng pwesto. Sino ba? Masasabi natin siguro na talaga Duterte. Dahil, ano bang nais nila, di ba? Kapag kasi natanggal sa pwesto ang Pangulo, sino ba ang papalit?
Well mga kaibigan, malinaw naman, 'di ba? Kung sino yung papalit dito, di syempre yung ambisyosang vice presidente natin na si Sara Duterte, 'di ba? Baka marami na naman magagalit niyan na mga dilis. Bakit hindi ba siya ambisyosa? Siya na nga mismo nagsabi mga kaibigan, 'di ba? Natatakbo siya bilang the next president. Di ambisyosa, 'di ba? Kasama nila Chis Escudero, 'di ba? Na gusto daw maging vice presidente pero ngayon naiipit. Kaya naman mga kaibigan, hindi talaga maiwasan ng mga kababayan natin na isipin na may tama talaga sa utak itong mga to. Di ba? Lalo na yung sinasabi nga na puro na lang latak yung mga kagrupo na mga Duterte. Kasi nga mga kaibigan, wala na puro na lang paninira yung ginagawa. Tama naman si Attorney Claire, di ba? Na kung ang gusto ni Sara Duterte ay maging maayos ang Pilipinas, bakit hindi na lang siya manawagan ng pagkakaisa? At kung gusto lang naman pala ni Sara Duterte ng pagkakaisa at maging maayos ang Pilipinas, bakit hindi niya pagsabihan yung mga katulad nila Kiko Barsaga, di ba? At yung mga kagrupo niya na itigil yung panawagan ng Marcos resign, di ba? Kaya naman mga kaibigan, sa kabila ng mga paninira at mga panawagan na mag-resign ng Pangulo, lagi po nating sinasabi at ganoon din po si Attorney Claire Castro na kailangan po natin magtiwala sa ating gobyerno. Kaysa naman mga kaibigan, suportahan pa natin yung mga panawagan nitong katulad ni Kiko Barsaga na tinatawag nga po ni former Senator Trillanes na latak at may tama sa utak. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.